Naaresto ang dating mayor ng Marawi City na si Fahad Umpar Salik sa Misamis Oriental dahil sa kasong rebelyon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, batay sa kanilang mga nakalap na ebidensya, lumalabas na isa si Salik sa mga financier ng wanted na Maute Brothers. Ang ulat mula kay Marita Muahe live mula sa Davao City. Marita. Kasi kinumpirma ni Regional Military Spokesperson Brigadier General Gilbert Gapay ang pagkakaaresto kay dating Marawi City Mayor Fahad Umpar Salik sa isang checkpoint sa Villanueva, Misamis Oriental bandang alas 7:30 kagabi. Nakumpiska mula rito ang ilang bilang ng hindi pa makumpirmang mga armas. Nahaharap si Sadik sa kasong rebelyon o paglabag sa Article 134 ng Revised Penal Code dahil sa pagkakasangkot nito sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi City. Base sa mga inisyal na ebidensya na nakalap ng mga otoridad, lumalabas na financier ng Maute Brothers na sina Omar at Abdullah ang dating alkalde. Even before the Marawi crisis which we're having right now, there were reports also that he is a strong supporter. He's providing logistics and finances during the formative years of this Maute ISIS group. That's why his name was included in the arrest order issued by the Secretary of National Defense. Even before the Si Salik ay kabilang sa Order of Battle at ganoon na rin sa listahan ng Arrest Order No. 2 na inilabas nito lamang June 5. Sa kasalukuyan ay nakadetine si Salik sa Villanueva Town Detention Facility. Ngayong araw ay isasalang ito sa inquest proceedings. Titingnan din ng PNP Misamis kung may iba pang kasong kinakaharap si Salik bukod sa kasong rebelyon. Sa pagkakaaresto dito at gayon na rin sa ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute, asahan daw na papatindihin pa ang checkpoints dito sa lugar sa mga darating na araw. Hindi rin daw maiaalis ang posibilidad na may mga miyembro na ng Maute na nakalabas na ng Marawi at nakalipat ng ibang lugar. Samantala, sa pagpapatuloy ng bakbakan sa Marawi, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na marami na silang nailikas ng mga sibilyan habang wala naman silang eksaktong bilang na mga ito na naiipit pa rin sa Marawi. Mula rito sa Davao City, para sa Bayan, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe. Samantala, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nasa Maynila na ang ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute. Naniniwala ang AFP na malaki ang naging papel ni Kayamora sa nangyayaring gulo ngayon sa Marawi City. Si Eunice Samonte sa detalye. Nasa Maynila na si Kayamora Maute o ang ama ng dalawang magkapatid na sina Abdullah at Omar Maute na itinuturing na utak sa mga kaguluhang nangyayari ngayon sa Marawi. Matapos ang pagkakaaresto sa 67 taong gulang na tatay ng dalawang most wanted terrorist nitong Martes, alas 9:45 Miyerkules ng gabi ay inilipad na ito sakay ng Philippine Air Force C-130 matapos ang inquest proceeding nito sa loob ng Davao City Police Office o DCPO mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Kinumpirma ito ni Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Aniya, nasa BJMP na ang ama ng Maute pasado alauna ng madaling araw. Ang pag-transport po sa kanila ay kinakailangan at pinag-utos po na dalhin dito para sa kanilang safety. Dahil ang lugar po ng Mindanao ay maaaring maging delikado para sa kanila dahil sila ay nakapiit sa mismong Mindanao na piitan. Pero dito sa Maynila, atin pong mababantayan yung mga ito ng mas mainam. Kasong multiple murder, illegal detention at illegal possession of firearms, ammunition and explosives at kasong rebelyon ang isinampa kay Kayamora at sa mga kasamahan nito na may standing cases na rin noon pa man na kinabibilangan ng kidnap for ransom at illegal detention sa Lanao del Sur. Ayon kay Padilla, malaki ang ginagampanan nitong si Kayamora sa gulong nangyayari sa Marawi. Dahil siya ang patriarch, siya ang nagsuporta sa mga ilang activities ng Maute Group at
Base sa mga nakita nating report, siya po ay namataan sa lugar ng Marawi na nagdedirect ng operasyon nung kasalukuyang nagkakaroon ng kaguluhan doon. Ang anak nito na sina Omar at Abdullah ang mga aktibong nagplano sa pagsira sa Marawi kasama ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon na nagsimula noong Mayo 23. Samantala, tiniyak naman ni Padilla na patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon kung paano nakarating ang pamilyang Maute sa Davao sa kabila ng mahigpit na checkpoint sa Marawi. Para sa Bayan, Eunice Monte. Mismong ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang nag-inspeksyon sa mga armas na nakuha mula sa teroristang Maute Group. Positibo naman ang AFP na humihina na ang puwersa ng teroristang grupo dahil na rin sa ginagawang operasyon ng militar. Mula Iligan City, may live report si Jervis Manahan. Jervis. Yes, Kathy, in 4 days daw ay makiklear na ng AFP ang mga area ng Marawi City na hanggang ngayon ay may matitindi pa rin na bakbakan. Samantala, kanina ay dumating dito ang mga pinakamatataas na opisyal ng AFP at kanilang ininspeksyon ang mga armas na nakuha sa Marawi City, kabilang na dyan ang ilang bag ng marijuana. Narito ang report. Dose-dose ng mga baril at gamit pang bakbakan ang inilatag ng mga sundalo para ipakita sa mga pinakamatataas na military officials ng bansa sa pangunguna ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ito ang mga nasabat nila sa kanilang mga clearing operations sa Marawi City. Matataas ang kalibre ng mga baril, may 50 caliber, Armalite, M60 machine gun, mga bala, telescope at mayroon ding ilang bag ng marijuana. Sabi ng AFP, patuloy na humihina ang puwersa ng Maute. Nasa 230 na lamang daw ang bilang ng mga kalaban, pero may hawak pa silang nasa 100 bihag. 3 barangay na lamang daw ang okupado ngayon. Ang Barangay Lilod, Marinaut at Bangolo na sinasabing stronghold ng Maute. Tansya ng ating tropa, kaya nilang i-clear ang mga ito sa loob ng 4 na araw. We will assess if we need to apply a combined force. It is a calibrated response eventually to neutralize the threat. Because if it will take months, years before we can very clear the main battle area, which is the other side of the bridge. Kinumpirma ni AFP Chief Eduardo Año ang balak sana ni Isnilon Hapilon at ng Maute na magtayo ng Islamic State sa Marawi City noong unang araw ng Ramadan. Lumabas kasi sa isang video na nakuha ng AFP noong May 23 na magkakasama ang Maute at si Hapilon na pinagpaplanuhan ang kanilang pag-atake. Sa ngayon may reports na buhay pa si Isnilon habang sugatan naman si Abdullah Maute. Kasabay ng patuloy na pagtugi sa kanila, inihahanda na din ang rehabilitation efforts ng Marawi City. Pangungunahan daw ng DPWH ang muling pagtatayo ng mga bahay at gusaling nawasak ng bakbakan. Nakahanda na yung ating mga gagawin dyan. We are preparing the rehabilitation program for Marawi. Once we clear the last packet of resistance, papasok na yung ating mga construction dito, yung construction brigades, the army will come in, and the DPWH will bring in the whole government here to rehabilitate, reconstruct, and recover for the recovery of Marawi City para mas mabilis. Patuloy din ang pagsagipan nila sa mga taong naiipit pa rin sa syudad. Kanina lang 38 tao ang muling nasagip ng mga rescue teams. Nagpasalamat din si Lorenzana sa mga sundalong patuloy na lumalaban para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Yes, Kathy, inaasahan natin na in 4 days nga ay matatapos na yung bakbakan at sasabayan sa June 12 ating araw ng kalayaan. Kasabay niyan ay yung pangamba daw ng mga ating mga kababayang Maranao ay mawawala na, lalo na patuloy pa rin ang giyera. Samantala, paglinaw lang po sa ating mga kababayang Maranao, kahit na po cleared na ang Marawi City, ay hindi pa rin po tayo pinapayagang magsibalik sa ating mga bahay. Titiyak naman ng ating mga opisyal na unti-unti lang na ibinabalik sa normal ang buong lungsod. Yan muna ang latest mula dito sa Marawi at Iligan City. Kathy. Maraming salamat, Jervis Manahan. Mariing itinanggi ng AFP na pag-aari ng pamahalaan ng ilang mga armas at sandatang na-recover mula sa Maute Terrorist Group. May ulat si Eunice Monte. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi galing sa militar o sa gobyerno ang mga nare-recover na bala at gamit mula sa mga nakukubkob na pinagtaguan ng teroristang grupo ng Maute.
Ito ay kasunod ng mga lumalabas na impormasyon online na mismong ang mga nasa gobyerno umano ang nagbibigay ng supply sa teroristang grupo na may kaugnayan sa ISIS. Nais kong pabuluanan yung lumalabas na madaming nagbebenta, madaming naglalabas ng mga kagamitan na galing po sa gobyerno tulad ng bala, baril at ano paman. Tandaan po natin, noong simula nang himasok po ang grupong ito at kanilang pinasok ang city jail na may mga bantay po tayo mga personnel galing sa gobyerno at may armory po rin dyan. So yung mga niransak po nilang gamit ay galing po sa atin yan necessarily. At ang ibang lugar na pinasok nila tulad ng mga himpilan ng pulis ay may kanya-kanya ring imbakan ng baril at bala. So karamihan dito ay of course galing ho sa ating government arsenal. Kaya kung ano man yung nakikita dyan, maaaring nanggaling dito at maaaring nanggaling din sa mga ibang lugar na pinanghimasukan nila. Ayon kay Padilla, matagal na umanong plano ng Maute kasama si Hapilon na sakupin ang buong Marawi City, ngunit napigilan ng arestuhin ng militar si Hapilon nitong 23. Tiniyak naman ni Padilla na ginagawa ng militar ang lahat upang hindi na makakuha pa ng supply ang teroristang grupo at maiwasan na ang pagre-resupply nito ng mga armas. Sa ngayon, nananatiling mahigit 100 ang nasawi sa panig ng kalaban at mahigit 30 naman ang nasawi sa panig ng militar. Habang nagpapatuloy naman ang rescue operations upang makuha na ang mga natitira pang sibilyan na ginagawang human shield ng teroristang grupo. Para sa Bayan, Eunice Monte. Nilinaw ni House Speaker Pantaleon Alvarez na co-equal branch ng Kongreso ang Korte Suprema. Anya, ibig sabihin nito, walang kapangyarihan ang kataas-taasang hukuman na diktahan ng Kongreso na magsagawa ng joint session hinggil sa martial law declaration sa Mindanao. Si Joy Gumatay sa detalye. Hindi maaaring diktahan ng Korte Suprema ang Kongreso na mag-joint session patungkol sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ito ang idiniin ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa ilang kasalukuyan at dating opisyales ng pamahalaan na naghain ng petisyon sa Supreme Court para himukin ang Senado at Kamara na mag-convene sa isang joint session. Gusto ng grupo na masinsinang masuri ng lehislatura ang legalidad ng martial law proclamation ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang mas pinatinding pag-atake ng Maute Group sa Marawi City. Pero paglilinaw ng House Speaker, walang kapangyarihan ang judiciary branch na utusan ang legislative branch dahil magkapantay o co-equal body ang dalawang nabanggit na sangay ng pamahalaan. Kalokohan yan, di ba? Kaya sabi ko, mag-aral muna, bumalik muna sila sa law books. Pag-aralan nila kung pwede bang gawin yan. Isa pa ni Alvarez, malino naman raw sa Korte Suprema na walang intensyon ng mayorya ng Kongreso na i-revoke ang deklarasyon ng batas militar sa Mindanao, kaya hindi na kinakailangan pang magsagawa ng joint session. Kampante ang House Speaker na hindi papatulan ng Korte ang naturang petisyon at mauuwi lamang ito sa pagbabasura sa loob ng 30 araw. Hindi ko nga alam sa kanila kung anong logic meron. Nagpasa na majority ng Senado supporting yung declaration ng martial law. Ngayon, mag-convene ka ng joint session. So ano pag-uusapan natin? Alam na natin kung anong desisyon. Ilan sa mga kasalukuyan at dating opisyales ng pamahalaan na nasa likod ng nabanggit na petisyon ay sila Senadora Leila de Lima, dating Senador Rene Sagisag at Wigberto Tañada, dating Commission on Human Rights Chair Eta Rosales at dating COMELEC Chair Christian Monsod. Para sa Bayan, Joy Gumatay. Patuloy pa ring binabantayan ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Gulf region. Kabilang narito ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Labor and Employment. Ayon sa mga naturang ahensya, bagamat maaari nang bumalik sa Qatar ang mga dati nang nagtatrabaho at may pakay roon, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Una nang nilinaw ng DFA na sakop pa rin ng temporary deployment ban ang mga Pilipinong nagpoproseso ng kanilang mga dokumento patungong Qatar. Handa naman ang pamahalaan na magbigay ng tulong sa OFWs sa nasabing rehiyon. Magandang balita po, inanunsyo ng Meralco ang mahigit sa pisong bawas singil sa kuryente ngayong Hunyo. Ito na ang ikalawang rollback mula nung nakaraang buwan kung saan 29 na sentimo naman ang tinapyas o ang tapyas na ipinatupad ng Meralco.
Si Ria Fernandez sa detalye. Isa pa sa 4 na anak ni Fernando ang nasa kolehiyo, kaya napakalaking ginhawa para sa kanya nang i-anunsyo ng Meralco ang 1.43 pesos kada kilowatt-hour na bawas singil ngayong Hunyo. Ito ang pinakamalaking rollback ng kumpanya sa loob ng halos 8 taon. Makakadagdag sa pang-araw-araw namin na gastusin. Imbis may titipid namin, magagamit namin sa pambagay. Ang 1 peso and 43 cents per kilowatt-hour na decrease ay katumbas ng mahigit na 285 pesos per, na bawas po sa bills ng 200 kilowatt-hour consuming household, 428 pesos naman sa 300 kilowatt-hour consuming households, at halos 571 pesos para sa 400 kilowatt-hour consuming households, at higit na 713 pesos naman para sa mga kabahayan na kumukonsumo ng 500 kilowatt-hours. Ayon sa Meralco, malaking bulto ng price decrease ang refund mula sa 6.9 billion pesos na sobrang singil nito noong Enero 2014 hanggang Disyembre 2016 na inaprobahan noong Mayo ng Energy Regulatory Commission. Maliban dito, patuloy anila ang pagbaba ng generation charge at presyo ng kuryente sa spot market. May epekto rin ang mababang transmission charge, buwis at iba pang gastusin. Pero bagamat hanggang Agosto ang refund ng Meralco, hindi pa rin tiyak kung magpapatuloy ang rollback. Pero sabi ni Larry Fernandez, Utility Economics Head ng Meralco, karaniwang trend tuwing tag-ulan ang mababang demand sa kuryente. Pwede pa rin bumaba o tumaas yung overall rate, depende sa movement of the other cost components of power prices. Kung yari tumaas ang fuel prices, sa susunod na buwan, marireflect yun sa power prices din. Gayunman, muling nagpaalala ang Meralco na mas mainam pa ring magtipid ng kuryente. Para sa Bayan, Ria Fernandez. Naniniwala ang Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSIA na posibleng may sapat na dahilan na ang security provider ng Resorts World Manila ay may pagkukulang sa seguridad. Ito ay kasunod ng nangyaring insidente doon kung saan mahigit 30 tao ang nasawi. Sa pahayag ni Superintendent Ildebrandi Usana, makikita sa CCTV footage ang lapses ng security personnel ng NC Lanting. Dahil dito, posible anyang maharap sa kasong administratibo, kanselasyon o di kaya'y suspensyon ng lisensya ang nasabing security agency. Pero depende pa rin anya ito sa magiging resulta ng investigasyon. Ibinaba ng Department of Justice ang kasong murder sa homicide laban sa mga pulis na pinamumunuan ni Superintendent Marvin Marcos. Ito ay kaugnay sa pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at isa pang inmate na si Raul Yap sa loob ng selda sa Baybay Sub-Provincial Jail noong nakalipas na taon. Una rito ay naghain ng petition for review ang mga akusado at sa resolusyong ipinalabas ng DOJ noong May 29, ipinag-utos sa public prosecution na amyendahan ang charge sheet sa korte kung saan ibinaba ang kasong murder sa homicide. Ipinunto sa resolusyon na planado ang pagpatay kay Espinosa. Ang kasong homicide ay ikinakaso kapag walang sapat na ebidensya sa sirkumstansya ng pagpatay. Susunod sa mga balita. Pangulong Duterte nakatakdang pangunahan ang pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan sa Lunes. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GSIS, maaasahan ng Lingkod Bayan. Do not be fooled by fake numbers. Know the real numbers. From July 1, 2016 to May 30, 2017, the government seized a total of 2,288.96 kilos of methamphetamine or shabu with a street value of 11.79 billion pesos.
compared to the previous week's volume. This translates to an increase of 3.02 billion pesos in street value. Ano nga ba ang Freedom of Information? Ang executive order para sa Freedom of Information ay nagsasabatas sa pagbubukas ng mga pampublikong dokumento para sa lahat. Ang bawat Pilipino ay may access na sa mga talaan, dokumento, papeles, at datos para sa research ng gobyerno. Dahil sa FOI, makukuha mo na ang mga impormasyon mula sa gobyerno na makatutulong sa lahat ng Pilipino. Tumungo sa www.foi.gov.ph para sa karagdagang impormasyon. GSIS benefits and programs, pag-uusapan natin sa GSIS Members Hour. The Philippine economy enjoys what might be called a Cinderella moment. Our program of infrastructure build-up will entail trillions in economic investments. We need to undertake these investments for the sake of the next generation of Filipinos, or else they will remain in the same poverty trap that we found ourselves in. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ika-119 na anibersaryo ng Independence Day sa Lunes, June 12. Sisimulan ng Pangulo ang kauna-unahang flag-raising ceremony ng Araw ng Kasarinlan sa ilalim ng kanyang administrasyon sa Luneta. Ayon kay National Historical Commission of the Philippines o NHCP Chairman Dr. Rene Escalante, makakasama ng Pangulo sa simultaneous flag-raising ceremony ang mga opisyal ng pamahalaan kasama na si Vice President Leni Robredo. Pagkatapos ng flag-raising ceremony sa Luneta, susundan ito ng Van d'Honneur kung saan formal na tatanggapin ni Pangulong Duterte ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at iba pang opisyal ng pamahalaan at personalidad sa lipunan. Sa hapon ay pangungunahan rin ng Pangulo ang cultural show at parada ng parangal sa Quirino Grandstand. May tema na Kalayaan 2017, pagbabagong sama-samang balikatin. Mahalaga ang mensahe ng pagdiriwang dahil na rin sa kasalukuyang hamon sa bansa, kasama na ang nangyayari sa Marawi City. Banggit ko po kanina yung tema na Kalayaan 2017, pagbabagong sama-sama nating balikatin. So, siguro mahalagang salita dito yung call for unity, sama-sama nating balikatin. Alam naman natin na marami tayong problema ngayon at talagang yung tawag ng panahon is kailangan talaga magkaisa tayo. Hindi natin ito masusugpo kung tayo ay manatiling watak-watak. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan para sa pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Lunes. Sa katunayan, simula bukas, may nakahanda ng aktibidad para sa ating mga kababayan. Si Pauline Recuesto sa detalye. Puspusan na ang paghahanda para sa ika-119 na Araw ng Kalayaan. Sa kahabaan ng Roxas Boulevard, sinimulan ng pinturahan ang mga sidewalk. Di alintana ng 2 tauhang ito ng DPWH ang mataas na sikat ng araw para sa malaking pagtitipon sa Lunes. Kapansin-pansin din ang mga watawat na nagwawagayway sa kahabaan ng Roxas Boulevard at iba pang pangunahing lansangan sa Kamaynilaan. Simula bukas, may mga nakahanda ng aktibidad para sa ating mga kababayan gaya ng Heritage Tour sa Pasig River. Habang sa Lunes o sa mismong Araw ng Kalayaan ay magkakaroon ng flag raising at wreath laying sa Rizal Park na pangungunahan ni Pangulong Duterte. Magsasagawa naman ang DOH ng libreng medical, optical at dental services habang may job fair naman ang DOLE. Para tiyakin ang seguridad ng publiko, magtatalaga ang Manila Police District ng 1,660 mga pulis mula bukas. Maglalagay po tayo ng Police Assistance Desk at nandun po yung mga pulis natin na mahihingan po ng agarang assistance ng ating mga mamamayan. Asahan na rin daw na isasara ang ilang mga lansangan sa Maynila dahil sa mga aktibidad. By district po, i-issue na po namin yung aming traffic advisory. Huwag po kayo mag-alala dahil
magbibigay po kami ng mga rerouting na kalye kung saan po sila pwedeng dumaan. Siniguro naman ng MPD na walang banta sa seguridad sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Para sa Bayan, Pauline Recuesto. Pinuri ng isang mambabatas ang hakbang ng Administrasyong Duterte kasunod ng deployment ban ng mga Pilipino manggagawa sa Qatar. Ayon kay ACT's OFW Party List Representative Aniceto Bertiz, panahon na para muling buhayin ang Middle East Preparedness Team. May ulat si Julius Disamburon. Bagamat masyado daw naging maaga ang desisyon ng Department of Labor and Employment sa deployment ban ng mga Pilipinong manggagawa sa Qatar, nilinaw ni ACT's OFW Party List Representative Aniceto Bertiz III na suportado niya ang hakbang na ito ng pamahalaan na layong hindi na maulit pa ang nangyari sa libu-libong Pilipino sa ilang bansa sa gitnang silangan na natrap dahil sa ilang sigalot kung saan daw hinintay pa ng mga nakaraang administrasyong tumaas ang bilang ng mga apektadong Pilipino bago umaksyon. Sa kabila nito, dapat pa din daw mapag-aralan at makipag-ugnayan ng Departments of Labor and Employment at Foreign Affairs sa kani-kanilang mga counterparts sa Qatar sa ilalim ng One Country Team approach upang alamin at mapaghandaan sakaling kailanganing magpatupad ng repatriation. Diin pa ng mambabatas na tila panahon na ulit upang muling buhayin ang Middle East Preparedness Team na dating pinamunuan ni Ambassador at ngayon Environment Secretary Roy Cimatu, at dapat daw ang susunod na mamumunoy may karanasan at naiintindihan din ang mga OFW sa Middle East. Kipag-coordinate din po tayo sa POEA at DOLE at sa mga recruitment agency na bigyan tayo ng inventory lahat ng mga workers nila at dapat mayroong mga contact numbers yan just in case paano yung magiging evacuation plan natin. Magugunit ang naging matagumpay ang pagtungo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Gulf States kung saan tumatag ang diplomatic relations sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar. Bunga din ang biyaheng ito ng Pangulo ang dollar investment sa Pilipinas ng Qatar. At dahil moderno, kakaunti ang problemang kinahaharap ng mga OFW. Suportado din ng Qatar ang Pangulo sa nais nitong labanan ang terorismo. Napakalaki rin ng investment ng Saudi government, UAE, Kuwait, and Bahrain sa Qatar because this is a very booming country in preparation na rin sa FIBA World Cup in 2020. So I don't think na gagrabe to o mauuwi to sa isang gera. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang na nakahandang tulungan ng pamahalaan ang mga Pilipinong manggagawa na nakabase sa Qatar na posibleng maapektuhan matapos putulin ang diplomatic ties sa Qatar ng ilang bansa sa gitnang silangan dahil sa usaping terorismo. Pinapurihan din ng mambabatas ang hakbang pabor sa OFW ng kasalukuyang administrasyon. Naramdaman at nakita mismo ni Secretary Bello kung gaano kahirap ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Saudi Arabia, yung mga nasa istraha, nasa mga shelter, halos nagkakasakit, di ba? So ayaw niya ring maulit itong mga nangyari doon sa mga nakarang administrasyon. Para sa Bayan, Julius Disamburon. Positibo si Senador Panfilo Lacson na hindi na magtatagal ang bakbakan sa Marawi City. Ayon kay Lacson, ito ay dahil 70% sa lugar ay ngayon kontrolado na ng militar. Nanindigan naman ang mambabatas na tama lamang ang pagdedeklara ng martial law ni Pangulong Duterte sa Mindanao. May ulat si Sweden Velado. Hindi na aabot sa mahigit 60 araw ang bakbakan sa lungsod ng Marawi sa pagitan ng militar at grupong Maute. Ito ang tingin ni Senador Panfilo Lacson, kaya wala raw dahilan para palawigin ang 60 araw na idineklarang batas militar noong 23 ng Mayo sa buong Mindanao ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung armed forces nasa mapping up operation, ang announcement naman nila nasa mga 90% controlled na control na uli nila yung Marawi City. Nakasaad sa ating umiiral na batas na obligadong mag-convene ang Senado sa loob ng 60 araw ng martial law period sakaling bawiin na ito o palawigin pa. Muli namang nanindigan si Lacson na tama lang na nagdeklara ng martial law sa Mindanao matapos mapanood ang video footage ng mga militante naghasik ng rebelyon sa Marawi kung saan kita kung paano nila pinlano ang pag-atake sa lungsod. Sa ilalim ng Article 134 ng Revised Penal Code, ang rebelyon ay paggamit ng armas laban sa gobyerno at pagsakop sa teritoryo nito. Ano ba yung justification sa pagdeklara ng martial law?
hindi ba rebellion at saka o kaya invasion. Samantala, hindi pabor si Lacson na sumali at makiisa ang New People's Army at Moro National Liberation Front sa ating mga sundalo sa pakikipaglaban sa grupong Maute. Napaka-dangerous noon. In the first place, labag yun sa ating constitution kasi isa lang naman yung kinikilala nating Armed Forces of the Philippines. Paliwanag ni Lacson, may proseso itong dapat pagdaanan. Kung mag-i-integrate sila sa Armed Forces at mag-i-integrate sila sa PNP, pwedeng gamitin. Nangyari na rin yun eh. Pero dadaan sila doon sa proseso ng pag-i-integrate as regular members of the Armed Forces of the Philippines or the PNP. Gayunman, suportado ni Lacson ang peace corridor efforts ng Moro Islamic Liberation Front dahil hindi naman sila gumagamit ng armas. Ani Lacson, kung nais talagang tumulong ng NPA at MNLF, mainam kung magbibigay sila ng intelligence information, lalo pat kabisado rin nila ang lugar kung nasaan ang grupong Maute. Para sa Bayan, Sweden Velado. Patuloy ang isinasagawang rescue operations ng Sandatahang Lakas sa mga sibilyang naiipit sa bakbakan sa Marawi City. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, inuuna ng mga sundalo ang kaligtasan ng mga sibilyan. May ulat si Emmanuel Taghoy ng Philippine Information Agency. 2 linggo mula nang sumiklab ang kaguluhan sa Marawi, patuloy pa rin tinutugis ng mga militar ang mga natitirang terorista sa lungsod. Sa gitna ng mga bakbakan, karamihan sa mahigit na 200,000 residente sa lungsod na naipit sa kaguluhan ay nakalikas na. Ngunit marami pa ring sibilyang nananatili na dapat na mailigtas. Ayon sa opisyal na tala ng pamahalaan, mahigit sa 1,400 sibilyan na ang nailigtas ng mga sundalo nang magsimula ang kaguluhan sa Marawi noong May 23. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, tagapagsalita ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, patuloy ang pagsuong ng mga kasundaluhan sa anumang panganib upang makapaglingkod sa mga mamamayan. Bilang pagtupad ng mga ito sa sinumpaang tungkulin. Iginiit din niya na sa pagsasagawa ng mga military operations, inuuna ng mga sundalo ang kaligtasan ng mga sibilyan. Samantala, 17 sundalo ang kasalukuyang nagpapagamot ngayon sa Kuta Major Cesar Sangan Station Hospital ng 1st Infantry Division sa Zamboanga del Sur. Iilan lamang sila sa mga sugatang sundalo mula sa Marawi. Patuloy rin ang clearing operations ng mga militar sa lungsod. Sinabi ni Herrera na maliit na bahagi na lamang ng Marawi ang kinakailangang magsagawa ng military operation. Para sa Bayan, Emmanuel Taghoy ng Philippine Information Agency. Patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga apektado ng Marawi crisis. Ayon kay PCSO Deputy Spokesman for the General Manager Florante Solmerin, ipinag-utos na ni General Manager Alexander Balutan sa kanilang branch sa Iligan ang pagkakaloob ng relief goods at medical assistance. Pinaalalahanan din ni Balutan ang kanilang mga empleyado sa Marawi City na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Samantala, nakatakda namang i-upgrade ng PCSO ang kanilang mga ambulansya para agad na matulungan ang mga kababayan nating nakatira sa mga bulubunduking lugar. Mahigit 2,000 relief goods ang ipadadala ng Duterte Cabinet Spouses Association sa mga apektado ng Marawi crisis. Ayon kay DCSA President Marisa Aguirre, sa mga ganitong panahon, kailangang magkaisa at magtulungan ang mga Pilipino. Pangungunahan ni DCSA Secretary Bay Norhata Alonto ang pamamahagi dito sa mga evacuees sa tulong ng lokal na pamahalaan ng naturang lugar. Ang Muslim ay Filipino rin, no? Mga kapatid natin. Kaya hindi namin po pwedeng pabayaan sa aming organisasyon, the Duterte Cabinet Spouses Association, Inc., na tulungan sila. Hindi kami nagdalawang isip para tumulong sa sarili naming mga kababayan. That we are all Filipinos and our countrymen is suffering. Pumalo na sa 1,156 bilang ng mga sumangguni sa Oplan Balik Eskwela Information and Action Center ng DepEd mula nang buksan nito noong Mayo 29. Batay sa 2017 Oplan Balik Eskwela Report, pangunahing alalahanin ng mga lumapit sa OBE Center ay may kaugnayan sa DepEd programs tulad ng voucher program para sa senior high school. Mayroon ding mga tanong tungkol sa enrollment, polisiya at mga gamit sa klase.
Naitala naman ng 62 reklamo na hindi naman naidetalye ng DepEd kung ano-ano. Sa ngayon, kabuoang 1,057 na tanong at reklamo ang naresolba na ng kagawaran. Bukas ang OBE centers hanggang June 16 at para sa mga may tanong o reklamo, maaari pong tumawag lang sa numerong 636-1663 o di kaya mag-text sa 0919-456-0027. Patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front para sa pagtataguyod ng itinatayong Peace Corridor sa Mindanao. Umaasa naman ng Bangsamoro Transition Commission na aaprubahan ni Pangulong Duterte ang bagong Bangsamoro Basic Law. May ulat si Marita Muahe. Upang masiguro na makakarating ang mga tulong, ganoon na rin ang pagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyang naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi, nagtulungan ang pamahalaan at MILF upang magbukas ang tinatawag na Peace Corridor ayon kay Ms. Irene Santiago, Chair ng Government Implementing Panel for the Bangsamoro Peace Accords. Ayon kay Santiago, nauna nang binuksan ang Malabang sa Lanao del Sur. Because as you know, the area around Lake Lanao is also where many of our internally displaced have gone. And there is a rising food prices. One sack of rice is now 5,000 pesos. So it is important that we secure the passageway around the lake so that we can bring food assistance in and we can bring food prices down. May dalawang uri din ng Peace Corridors. Una ay ang para sa paglilikas ng mga sibilyan. Kasama na rito ang pagkuha sa mga labi ng mga namatay sa Marawi City. Ang ikalawa ay para sa pagpasok ng mga humanitarian aid upang masigurong makakaabot ang tulong sa nangangailangan ng ligtas ang mga nagdadala nito. Kabilang sa mga lugar na maaabot ng Peace Corridor na ito ang mga lugar ng Malabang, Madamba, Bubong, Masili, Marantao at Ditsain, Ramain sa Lanao del Sur. Dalawa kasing Peace Corridors yan, no? One is safe passage for humanitarian aid, so like food and medicine. So yan yung Marawi to Malabang. So that 2-hour stretch of road is a peace corridor. The other peace corridor is the one in Marawi City that is to rescue trapped civilians. So yun ang sinasabi ko na mahirap yung sabihin mo araw-araw gagawin natin. Kasi that's something that is, we have an emissary, kailangan makuha niya yung consent ng agreement ng dalawang sides. Ang pagkakaroon ng Peace Corridor ay pinayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte upang masiguro ang kaligtasan ng mga napilitang lumikas mula sa Marawi, lalo na ang mga bata, matatanda at kababaihan. Sa ngayon naman ay tumitindi ang problema sa pagkain at ang pagdating nito. Samantala, tungkol sa Bangsamoro Basic Law, sinabi ni Santiago na isusumiti na nila ang bagong draft sa opisina ng Pangulo kalagitnaan ng Hunyo. Matapos ito ay dadalhin niya ito sa Kongreso. Malaki ang paniniwala ni Santiago na aprubahan ito ng Pangulo at isusulong sa Kongreso bilang urgent bill. Para sa Bayan, Marita Muahe, Davao City. Hindi aalisin ng Metro Manila Development Authority ang no window hour policy sa implementasyon ng truck ban at number coding scheme sa mga pangunahing kalsada sa Kamaynilaan. Ayon kay MMDA Chairman Danny Lim, kinakitaan ng magandang epekto sa daloy ng trapiko ang pinaiiral nilang no window hours sa number coding at pag-ban ng mga truck at light trucks sa EDSA. Dahil dito, mananatili anyang bawal sa kalsada ang mga coding na sasakyan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Hindi naman maaaring bumiyahe sa EDSA ang mga light trucks at truck mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Mahigit 200 mommies ang sumabak bilang mga mommy traffic enforcers na itinalaga malapit sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Ito ay bahagi ng bagong programang inilatag ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB sa paniniwalang makatutulong ang pag-alalay rin ng isang mommy sa mga batang mag-aaral para sa kanilang kaligtasan sa kalsada. May ulat si Lala Babilonia.
Panglalaki man ang trabaho, hindi maipagkakaila na kaya rin ito ng mga kababaihan. Ang mga nanay, nagsilbi na ring mga part-time traffic enforcers sa iba't ibang paaralan sa Maynila. Mommy Traffic Enforcers kung sila'y tawagin. Si Mommy Ruby Rojas ang pangkalahatang presidente nito. Maganda naman po kasi first time po nagkaroon ng ganitong trabaho na binigyan kami ng chance ng mga mami na magkaroon kami ng trabaho sa bawat school. Nakita po ni Mayor Erap kasi ano niya po yan nung nagpatawag siya ng meeting ng PTA. So sabi niya, bakit nga hindi natin kesa pagkahatid nung mami sa eskwela ng mga bata, nasa bahay lang sila. Ayon pa kay Director Alcoreza, nalalapit na rin silang bigyan ng otoridad para makapanghuli mismo ng mga traffic violator. Na minsan hindi sila siniseryoso ng mga motorista. Pagka ganyan po, pagka meron po silang na-train po sila at meron po sila nung OVR, no, yung Ordinance Violation Receipts, gagalangin po yung mga pwede po silang manghuli. May mahigit 200 mommy traffic enforcers na nakatalaga sa mga paaralan sa Maynila. Para sa Bayan, Lala Babilonia. Magandang gabi, narito na ang PTV Info Weather. Magpapatuloy ang maulang panahon sa Visayas at Mindanao hanggang bukas. Nagpalabas po ng rainfall advisory ang Pag-asa, naka-orange alert ang Eastern Visayas. Ibig sabihin maghanda po sa posibleng paglikas dulot ng pagbaha sa ilang mga lugar doon, habang yellow alert naman sa Cebu at Bohol. Base naman sa ating satellite image, posibleng magtagal ng isa pang oras ang light to moderate rain shower sa bahagi ng Zambales at ng Bulacan, maging dyan sa Bataan, Pampanga at Palawan. Nagpapaulan ngayong dalawang weather system. Patuloy nating binabantayan ang low pressure area o namuong sama ng panahon. Malapit po yan sa Caraga region at huling namataan sa line at 10 kilometers hilagang silangan ng Maasin, Tibog, Leyte. Nananatili ang sirkulasyon sa dagat at nakapaloob yan sa loob ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. At ayon sa Pag-asa, tatawid ito ng Visayas landmass hanggang bukas. Kaugnay niyan, nagpalabas po ng flood warnings ang Pag-asa. Base sa flood advisory map, sakop nito ang Samar at Leyte provinces, maging ang Negros provinces, Bohol at Cebu, habang ang Caraga region at Davao provinces at Compostela Valley, maging ang Northern Mindanao ay meron din tayong alerto dyan sa pagbaha, parte rin ng ARMM, maging ang ilang parte ng Soxargen at northern sections ng Zamboanga Peninsula. Alerto po sa mga residenteng nakatira sa mabababang lugar malapit sa waterways at river channels. Base naman sa ating forecast map sa Mindanao, ang dalawang weather systems na yan ay patuloy na magdadala ng moderate to heavy rain showers lalo na dito sa northern Mindanao hanggang bukas, Zamboanga Peninsula at ilang parte ng Caraga region at Davao region. At ayon po sa Pag-asa, posibleng magpaula ng ITCZ at LPA hanggang bukas pa o sa Sabado. Nakikita naman tatawid ang LPA sa Visayas, kaya mas magiging maulan pa rin, particular dito sa bahagi ng Mindoro at ilang parte ng Negros provinces, Samar at Leyte, ilang bahagi rin ng Cebu at ng Bohol, habang good weather naman tayo sa parte ng Palawan. Nakikita namang lalabas ng Mindoro bukas o bukas ng gabi sa Sabado ang LPA, habang sa nalalabing parte naman ng bansa dito sa Luzon, good weather po tayo sa Ilocos region, Cagayan Valley, Cordillera region, at dyan naman sa Central Luzon, maging dito sa Metro Manila, Mimaropa at Calabarzon, makararanas po tayo ng maulap hanggang sa maulan na panahon bukas. Samantala sa mga oras naman ito, forecast naman sa mga pangunahing lungsod sa bansa bukas dito sa Metro Manila, mataas po ang chance sa makaranas ng thunderstorms maging sa Cebu at Davao. Maximum high natin sa Manila ay nasa 35, dyan naman sa Cebu ay nasa 33 degrees Celsius at sa Metro Davao maglalaro sa 33 degrees Celsius bukas. Silipin naman natin ang weekend weather outlook sa ilang mga lungsod sa bansa. At yan muna ang latest mula dito sa PTV Info Weather. Ako si Ice Martinez. Magandang gabi. Antabayanan ang iba pang mga maiinit na balita sa pagbabalik ng PTV News.
fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Bunsod ng sunod-sunod na pag-atake at karahasan na nararanasan ng ating mga kababayan sa Mindanao sa kamay ng mga local terrorist at extremist, nagdeklara si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng martial law sa buong Mindanao. Kabilang ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi noong May 23 habang siya ay nasa Russia para sa isang opisyal na pagbisita doon. Agad din niyang pinutol ang kanyang biyahe sa Russia upang alamin ang sitwasyon sa Mindanao. That as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. Matapos magdeklara ng martial law, kinakailangan sa loob ng 48 oras ay magsumite ang Pangulo ng ulat sa Kongreso, personal man o nakasulat. Nakasaad sa ating saligang batas na epektibo ang martial law o ang suspensyon ng writ of habeas corpus sa loob ng 60 araw lamang. Nasa Kongreso na ang desisyon kung ito ay palalawigin pa. Maaaring ipawalang bisa ng Kongreso o bawiin ang batas militar sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng mga miyembro. Pwede ring questionin ng Korte Suprema ang deklarasyon ng martial law at dapat itong desisyonan ng mataas na hukuman sa loob lamang ng 30 araw. Ang pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao ay upang protektahan ang mga residente roon na walang awang pinapaslang ng mga local terrorist. Ang proklamasyon ng batas militar sa Mindanao ay upang maibsan din ang pangamba ng mga Pilipino na ang gulo sa Mindanao ay lumaganap na sa buong bansa. Para sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Suertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 773. Ang winning numbers naman para sa Suertres Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 640. Para naman sa Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 278. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 2120. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlets sa inyong lugar. Mari pang tumaya para sa Super Lotto 649 at Lotto 642 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Magandang gabi sa inyong lahat. Umpisa na nating pag-usapan ang mga pinakapatok na sports balita sa buong maghapon. Naibok ng Pureford Star Hotshots ang semis date kontra San Miguel Beermen matapos i-dethrone ang defending champs Rain or Shine Elasto Painters. Ang buong detalye mula kay Angel Atienza. Nagawang i-dethrone ng Pureford Star Hotshots ang Rain or Shine Elasto Painters para makapasok sa semis ng ongoing PBA Commissioner's Cup. Ayon kay Star Head Coach Chito Victolero, magiging maganda ang matchup nila kontra San Miguel Beermen na isa sa ani ay malalakas na team sa ngayon. Gayunpaman, kumpiyansa siyang kaya nilang makatapat sa Beermen na pangungunahan ni 3-time MVP Junmar Fajardo, import Charles Rhodes at current BPC leader Alex Cabagnot. Fajardo, Rhodes and Santos, and plus their magnificent guards. So I think we need to have that siguro yung defensive scheme and proper preparation sa series na to. Sasandal ang Star kay current Commissioner's Cup Best Import Leader Ricardo Ratliff at sa mga Gunners gaya ni Paul Lee, Alain Maliksi at PJ Simon. Bad news naman para sa mga Star fans dahil hindi pa siguradong makakabalik sa playing court si power forward Mark Pingris na kasulukuyang nagpapagaling sa kanyang hip injury. Kasi kailangan pa niyang umalis eh. So kung makakaalis siya this week or next week, so baka hindi na rin siya umabot.
So yun lang. Ang sabi ko lang naman kay Ping, kung sakaling makabalik siya na mas maaga, mas maganda. Hindi man siya makalaro, at least nasa bench siya. Malaking tulong din yung nagagawa niya sa bench, yung leadership niya. Sa Sabado, nakatakda ang first game ng Best of 5 series ng Star at Beermen sa Araneta Coliseum. Angel Atienza, PTV Sports. Naniniwala si San Miguel Beer head coach Leo Austria na hindi magagawa ng Cleveland Cavaliers ang kanilang historic comeback mula sa 0-3 deficit na kanilang natamo kontra Alaska Aces noong nakaraang season. Katulad ng Beermen noon, down 0-3 ngayon ang Cavs kontra Golden State Warriors sa ongoing NBA Finals. May report si Dennis Principe. Mahihirapan ang Cleveland Cavaliers na bumalik sa 0-3 deficit laban sa Golden State Warriors sa ongoing NBA Finals. Ito ang paniwala ni San Miguel Beer head coach Leo Austria, ang architect ng historic comeback ng Beermen mula 0-3 tungo sa pagkuha nito ng Philippine Cup crown noong nakarang season kontra Alaska Aces. Ayon kay Austria, mas mataas ang motivation ng Golden State na kahit na hawak ang 3-0 edge ay nagpapakita pa din ng determinasyon na tapusin ang final series. Naman natin na our favorites at the time na-injured na si Junmar and then binigyan na nila kami siyang panalo. So, nakabalik si Junmar. So, kami ang well-motivated and nothing to lose kami nun eh. Nasa utak din ng Warriors ang ginawang pagbalik ng Cavs mula 1-3 tungo sa NBA title noong nakaraang season, bagay na nagbibigay ng dagdag dahilan sa Dubs na tapusin na ang series sa lalong madaling panahon. Self-motivated ang team eh. Iba yung minomotivate ng coach, ganyan. At tingin ko self-motivated sila. They know what really happened nung nakaraan eh. Lalaroin ng Game 4 ngayong Sabado sa home court ng Cleveland sa Quicken Loans Arena sa Ohio. Dennis Principe, PTV Sports. Sa athletics, nagsalita na si Pinay Olympian marathoner Mary Joy Tabal patungkol sa exclusion niya sa Philippine Athletics Team. Nalalahok ngayong Agosto sa 2017 SEA Games. Alamin natin ang naging pahayag ni Tabal mula sa ating kasamang si Arian Malyare. Binasag na ni Olympian marathoner Mary Joy Tabal ang kanyang katahimikan matapos siyang tanggalin sa SEA Games bound athletics team ng Pilipinas. Dumating sa bansa noong Lunes matapos siyang pagreynahan ang Scotia Bank Ottawa Half Marathon sa Canada. Inamin ni Tabal na ikinagulat niya ang bumungad sa kanyang balita na hindi na siya makakapagsuot ng national tricolors sa 29 Southeast Asian Games ngayong taon. Kwento ni Tabal, noong October 2016 ay inilatag pa umano ng kampo niya sa Patafa ang kanyang training program sa buong taon kasama ng schedule abroad in time for SEA Games. Alam ko po is parang we had a smooth conversation, we had a smooth communication pa din until this year. They requested us the training program, my macro training program to Coach Philip, which we comply naman din po. And then they also knew that I'm running for the Scotia Bank Ottawa Marathon, and they also knew that I will be training in Italy. Dagdag pa ng 27-year-old Olympian, maging umano ang kanyang personal coach na si John Philip Dueñas ay sumunod sa regulasyon ng Patafa para maging isang ganap na national coach. Actually, Coach Philip also applied for a national coach. They accepted naman, so they set him an interview, written and oral, which is ginawa naman po ni Coach Philip. Actually, he topped the written exam daw, and then after that, we haven't received any feedback po. Ngayon bilang isang anak, may panawagan si Tabal sa ama ng Philippine Athletics sa si President Philip L. Huico para muli siyang tanggapin sa national team. Malaki po ang respeto ko po sa inyo, and I am hopeful pa din po that you will accept me to represent for the country for this coming SEA Games. Hopefully, I can get an answer po regarding my letter requesting for reinstatement. It's my ultimate goal po to get a gold medal this year. That's why I am focusing and I'm giving my best for my training po in Italy. Para po wala na pong mga issues, so both of us can also focus on making our country proud and para naman po to sa bayan.
Noong Martes ay sumulat na umano ang kampo ni Tabal sa Patafa para sa kanilang hiling na reinstatement bago siya lumipad patungong Italy kagabi para sumailalim sa 2 buwang training camp bilang paghahanda pa rin sa 29th Biennial Meet. Aryan Malyare, PTV Sports. Sa PBA D-League, nagrehistro ng unang panalo ang Tanduay Masters sa 2017 PBA D-League Foundation Cup. Para sa detalye, narito ang aking report. Sa pamumuno ni Adrian Santos, napumukol ng 16 points at humila ng 9 na rebounds. Dinomina ng Tanduay Masters ang Centro Escolar University Scorpions 75-60 noong isang araw upang makapasok sila sa winning column sa elimination round ng season-ending tournament. Bukod kay Santos, nagpakitang gilas rin para sa Lawrence Chongson steered squad sina Lester Alvarez at Paul Varilla na umiscore naman ang pinagsamang 27 markers. Binuksan ng Ram Masters ang third quarter sa pamamagitan ng 30-14 attack at mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ang Scorpions. Kung kami, feel ko may familiarity kami, what more sila. School base yan, they've been together for so many years. Bondo probably played the most D-League games sa short history ng D-League. Kabisado niya laro dito, alam na nila eh. Paalala naman ni Chongson sa kanyang mga prize dribblers na laging maging handa sa kakaharaping hamon ng bawat laban. Yung sense of urgency kailangan dagdagan pa. It has to be collective. Hindi pwede yung ilang players would step up and then the others would follow suit. Kailangan sabay-sabay. Whenever we approach the game, kailangan talaga right off the bat, kailangan nakahila na kami. Ready kami lumaban as soon as we step out of the knockout. Sa ngayon ay hawak ng Tanduay Masters ang record ng 1 win against 1 loss. At ang susunod na mga kasagupan nila ay ang Marinerong Pilipino sa Hunyo 19. Sa mixed martial arts naman, patuloy ang pag-iikot ng Philippine Karate-Do Federation sa buong bansa upang masala ng gusto ang mga young and promising Pinoy karatekas bilang bahagi ng kanilang scouting sa national pool. Naunang inorganisa ang second SKD Shokokai Karate-Do Kobudo Invitational Tournament sa Imus, Cavite kamakailan, kung saan mahigit 400 karatista mula sa kata at kumite ang lumahok sa isang araw na okasyon. Matapos ito, isinunod naman nila ang dayuhin ang Vigan City noong Sabado para sa first Vigan City Invitational Karate-Do Championship kung saan mahigit 200 karatekas naman ang kuminang sa okasyon. Ang nationwide tour ay long-term preparation ng Philippine Karate-Do para pagdating ng 2020 Tokyo Olympics ay matupad nila ang kanilang bisyon na makapag-produce ng first Filipino Karate-Do Olympian. At bago magtapos ang ating sports balitaan ngayong gabi, narito ang isang dagdag kalaman sa mundo ng sports. Hindi lamang sa mundo ng sports umiikot ang buhay ng isang atleta. Ang iba sa kanila ay pumapasok din sa politika. Isa na rito si Ambrosio Padilla, ang 1928 team captain ng Ateneo de Manila Blue Eagles men's basketball team. Naging senador siya noong 1957 sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos. Sinundan naman ito ni Freddie Webb at Robert Jaworski, kapwa basketball players na naging senador. Sa kasulukuyan, gumagawa rin ng ingay si People's Champ Manny Pacquiao sa Senado nang manalo noong 2016 election. At yan po mga pinakahuling balita sa mundo ng sports. Ako po si Meg Siozon, balik sa inyo mula sa PTV Sports. Happy birthday kay Cathy San Gabriel. Akala ko kakanta si Meg. Maraming salamat Meg at maraming salamat sa PTV News. Yan po ang mga balita hanggang sa oras na ito. Ugaling tumutok sa amin gabi-gabi para sa mga balita at impormasyon. Ako po si Cathy San Gabriel. Hanggang bukas sa pagbabalik ng PTV News.